I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Nako, mga bes. Basta, lagi kong hinihiling sa inyo yung dasal para sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Dahil medyo matindi ang mga kinalaban niya talaga. Binangga niya lahat. Shout out sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Hello everyone, January 31, 2026. As I said, hinihiling ko ang inyong mga prayers for the safety and protection to our beloved President Ferdinand Marcos Jr. And of course guys, and his family also, and buong pamilya niya mga kababayan. Not only that, and of course to safety itong bansang ito. Alam po natin, medyo nag-iingay na ngayon ang China regarding sa teritoryo natin dyan. Lalo't na laman ng international na mayroong gas na nadiskubre. So for sure, ayon po doon sa napanood ko sa isang balita kanina, sa isang post na handang tumulong ang Amerika if ever guys, na itong ating soberenya, lalo na itong na-discovering gas mga kababayan. Kaya yung panalangin po natin para sa kaligtasan ng lahat at ang bansa natin, of course, sa ating mahal na Pangulo, dahil medyo malalaking tao kanyang binangga mga kababayan. Hindi po natin maalis sa ating isipan ang Pangulo, siyempre nanganganib ang kanyang buhay. So prayers lang po sa Panginoon. So sabi po dito ng politiko mga kababayan, ng ating source, just in the Securities and Exchange Commission, which is ang SEC, announces that the criminal complaint has been filed against Bilyar Land Holding Corporation of billionaire Manny Bilyar for market manipulation, insider trading, and misleading disclosure. Anyari. Yan naman kasi, Alam nyo mga kababayan, lagi kong sinasabi, magpasalamat tayo kay PBBM talaga. Ang dami talagang na-expose, nakabalbalan ng mga ibang businessman na kilala. Talaga naman, ako, delikado to guys. Nagsamba. Nako. Sinampahan ng SEC ang Bilyar holding, land holding. Oh my goodness guys, this is it. Sa totoo lang, sa panahon ni Poncio Pilato, namamayagpag sila grabe, akala wala nang katapusan ng mundo, pero wag ka guys, ang Panginoon napakabuti yan. Kaya nagpapadala siya ng isang mabait na pangulo na akala mo mabait pero berdugo pala, at mabangis. Mapanganib ang galaw, tulad ni PBBM. Ayan. Name as a respondents in the complaint filed before the Department of Justice are Bilyar Land Co-Chairperson and former Senator Manuel L. Bilyar, former Senator Cynthia Bilyar, agay. Director Cynthia G. Habares, Manuel Paulo A. Bilyar, Pamil A. Bilyar, and Mark A. Bilyar, and independent directors Anini Marie Pagsibagan and Gart F. Castañeda. Sabi po ng politiko yan mga kababayan. Ayan na. Ay, buong pamilya yata ito. Kaya nga nasabi ko, medyo talagang di basta-basta itong mga kalaban ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Kasi sa panahon ni Digong, hindi sila ganyan hindi sila sinasampa ng kaso. Pero sa Marcos administration, I think ang batas naman guys, hindi naman po basta-basta manghuhuli yan kung wala kang tinatago, wala kang kasalanan. 'Di ba? Hindi naman siguro sira ulo ang ating saligang batas para manghuli na walang pagkakasala. 'Di ba? Para sabihin
Oh, ito na naman, ang administrasyon, nanggigipit na naman. Di ba? Ganyan sila eh. Yung mga naratibo nila, ganyan sila guys. Pero hindi nila alam ang totoo. Kasi hindi sila nagre-research eh. Alam nyo guys, no, sa akin lang, wala naman tayong knowledge sa mga nito, pero marami tayong nababasa eh. Lagi kong sinasabi, hindi po basta-basta magsampa ng kaso sa isang individuals na talagang halos kilala sa buong mundo. Lalo't ito ay bilyonaryo tulad ni Manny Villar. Pero wala, tiklop, yuyuko ang mga yan sa saligang batas. Tapos ang sisi kay PBBM. No, ganun talaga yun eh. Yung mga naratibo ng ng mga dailies. Sabi nila silent martial law. Paano mo masasabing silent martial law? Yan eh gumawa ng kalukuhan, nakatarantaduhan, pagkakasala yung taong inakusa eh. Paano mo sasabihin martial law? No. Ano yun? Ayaw nyo sa martial law? Dahil gusto nyo, magnanakaw na lang kayo? Favor sa inyo? Ang nakaupo sa Malacanang, hindi po pwede yun. Hindi pwede yan sa pagkatao ni PBBM. Walang kamag-anak, sabi niya, pag nagkasala, kulong. O, yan. See? O, ito. Dito mga kababayan, no, basahin po natin. Agay, may bagong Pilipinas logo pa, oh. SEC files criminal complaint against Villar, land for market manipulation, insider trading. Agay. Ayan, no. The Securities and Exchange Commission, which is ang SEC, ayan, has filed a criminal complaint against Villar Land Holdings Corporation, its related entities, yes, and their respective officers for market manipulation, insider trading, and misleading disclosures that distorted the company share prices and mislead the investing public. Agay. Sabi dito guys, in a complaint filed last January 30, the SEC charged Villar Land, formerly Golden MVP Holdings Incorporation, with the violation of Section 24.1 close parenthesis D and Section 26.3 of Republic Act number 8799 or the Securities Regulation Code, which is SRAC, for making false or misleading statements and engaging in acts that operated as fraud or deceit upon investor. Hala kayo, nako, malaking pananagutan ni Villar ito guys. Well, kaya niya siguro panindigan, marami siyang pila eh. Mahirap yung manluloko, hindi naman siguro mag-file ng complaint ang SEC kung walang nakita na kapalpakan or mayroong ginawang hindi maganda or pagsabotahe, etc. So, ayan. Nako. Kaya sabi ko, itong mga taong ito, nung dumating si Pangulong Marcos Jr., ayan, nabibisto na ang mga baho nila baga. Kaya sabi ko nga guys, talaga si Pangulong Marcos Jr. wala siyang pake, babanggay niya lahat. Totoo yun, di ba? Sabi po dito guys, ayan, tuloy name as a respondents are Villar Land Chairperson and former Senator Manuel B. Villar Jr. Agay, former Senator Cynthia A. Villar, Director Cynthia A. Cabares, Manuel Paulo A. Villar, Camel A. Villar, and Mark A. Villar, and independent directors, and Marie B. Pagsibigan, and Gart F. Castañeda. Nako, ay ibig sabihin buong pamilya ito guys. Nako, hala. Ano ba yun? Sabi dito, the SEC likewise charged related to entities into Holdings Corporation and MGS Construction together. What? Construction? Hala. Nako. Together with their
officers and authorized signatories, Berhelio B. Ayan. Villar Agay, Josephine R. Bartolome, Jerry M. Navarrete and Joy G. Fernandez for alleged violation of Section 24.1 B of the SRC. Hala, tay kayo ngayon. Section 24.1 D of the SRC prohibited the making of the false or misleading statement with knowledge of their falsity for the purposes of inducing the purchase or sale of securities. Ayan, nako mga kababayan, ano ba yan? Ayan o, ito, tapusin ko na lang nga yan. Ayan, section 26.3 on the other hands, ayan, makes it unlawful for any person to directly or indirectly engage in securities, ala kayo, transaction that operation fraud or deceit upon any person. Nako po, ewan ko na lang sa inyo. Meanwhile, Section 24.1b prohibits, ayan, price, nabubulol ako tuloy, manipulated including acts that officially rise or depress the price of securities to induce trading by others in securities of the same issuer or of a controlled on or controlled company. Agree. The charge statement from the SEC investigation into Villar lands public disclosure and trading activities which mislead investors and distorted the market price of the company shares. Hala, ano ba yan? Ay nako guys, ang importante na ito ay nag-file sila ng complaint laban sa Villar. Maraming abogado, mabibigat ang mga abogado nito eh, pero wala tayong magagawa, basta God is good na lang all the time, ang bahala sa kanila. Basta pag mayroong kapagkasala, di kulong, di ba guys? Yan, walang sinasanto ang Marcos administration, kahit kilala ka pa, walang pakiyan. As long as may panagot ka sa batas at sa mamayang Pilipino, at sigurado tiklop ka. So yun mga best, ano po ang kapalagayan? Sabi po dito mga nagko-comment eh. Sabi dito guys, so the Duterte atong ang and how the Villar sana maging successful ang conviction sa mga to, because Marcos has clearly gone up against the country richest and most powerful clans. Natatakot isipin ang magiging fate niya once he step down, lalo na binangga niya ng mga taong sanay na hindi napapanagot. Huwag masyadong ina-underestimate ang Pangulo, kahit wala na sa pwesto yan, kaya niya nang lumaban ng patas. Oo, totoo yun. Alalahanin nyo, may bodyguard din yan kahit hindi sa presidente. Totoo naman yun guys. Ayan, 2015 wala sa top 10 ang Villar. 2022 nasa top 3 agad sila. Wow, malakas ang kita nila sa panahon ni Digong. Nakatagpo na rin kayo. Sabi sa inyo guys. The whole family pala. Oo. Tony Caser, Gio Lasso, Valerio, the SEC findings will stay kahit sino presidente. Ay, nako po. Sana makasuhan, baka drawing na naman ito. Huwag mo muna husgahan. Not yet done. Ang laban, warrant na yan. Agay. Parang ginagawa lang ni Marcos Jr. ang ginagawa ni Marcos Sr. Target ang mga mayayaman na ayaw sumali sa korupsyon, kaya sinisiraan. Agay. Talaga naman. So ano guys, anong kapalagayan nyo? Well, ganun talaga.
So yun mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Ayan oh. Yo. OM goes. Agay. All in the family. Sec files price. Manipulation, insider trading. Charges against Cynthia, Paulo, Camille, and Mark Jojo. Nako, buong pamilya ito guys. Paano kayong makulong sila lahat? Nako. Kasaysayan. Di ba? So yun mga beswa. Kayo na pong balang humusga o komento. Anong masasabi nyo dito? Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more guys. Bye.